breakdown natin yung trade today, no? So, it's May 15, 2026. So, pag open ko ng chart kanina, around 245 dito sa sa Dubai. Andito yung prices, no? So, it's showing higher high, higher low, higher high. So, kung di ganito yung strategy, kung naniniwala ako na it's a bullish indication kasi nga kung nag-SMC ka or ICT, makikita mo dito na it's a change of character or market structure shift. Ano bang tawag dyan? Kasi hindi ako nag-study kasi yan. So, kung anong gagawin natin dito is na-discuss naman natin yung SVR na setup natin, di ba? So, as we can see here, the price is moving above the session POC natin. So, nag-break siya dito. So, if I'm impatient enough, papasok ako dyan. Pero hindi yan yung trading hours ko, okay? So, yung trading hour natin is palaging alas 4 or 3:30 is the least. Which is dito, 3:36 na. Kasi dyan yung maximum volume and less fake out. So, paano ako nag-plot kanina? So, as usual, gamit ako ng Fibonacci. So, lagay lang tayo ng Fib natin, no? So, from here, because we are looking for a sell from up to low tayo, no? So, yan yung first markup ko. Tapos, the second one is, I move it to the next low. Yan. Delete natin yung Fib natin. So, how I take this trade is, ito siya, para na lang tong last dish effort natin para buy, pero invalid na to siya kasi nga, pag nag-hit yung prices dito, ibig sabihin na above the weekly POC na siya. So, kung mag-check din tayo sa Nasdaq Futures, kasi nga, ito is CFD, di ba? So, kung mag-check tayo sa Nasdaq Futures, makikita din natin na the POC is the same here. Okay? Pero, yung pinagkaiba nila ng CFD, yung POC ng daily natin is nandito above, di ba? Pero dito, nagkumpulan sila dito sa baba. Okay? So, ito lang din yung isang chinek ko na confirmation. Once it breaks, retest, dito tayo pumasok, di ba? So, pagpasok dyan, stop loss just above the POC natin. So, we are targeting the low. Tapos, yun, na-TP. So, check tayo sa ulit, sa Nasdaq para mas klaro. So, yan. Pasok tayo dito sa retest, di ba? So, once na fake out siya, kung nagpasok ako dyan, isa ako sa na-fake out. Pero nga, may Fib na tayong level confirmation dito. Nakita naman natin na pagpasok niya, lakas ng rejection. Pero, hindi yan yung first confirmation ko. Kasi nga, nag-usap kami kanina na medyo di klaro yung market. Undecided siya. So, how do we know na decided na siya? So, instead na ganyan, inantay ko na bumalik siya below the POC line. So, pag punta niya dyan, nag-set ako ng pending order sa level na to. Tapos yun, na-retest, no? Pag retest niya, dyan tayo pumasok. Tapos may first initial entry ako dito. Tapos additional entry dito sa retest. Tapos yun, targeting the low. Here. Tapos the RR is 1:2.8. So yun lang. And that's the end of our trade for today. Check lang tayo if may another opportunity later. But that's it.